powerful narrative of how the early church responded to these difficulties. Dito sa ating teksto, makikita natin dito kung paano nag-respond ang simbahan noon sa persecution na dinaranas nila. Not with fear or retreat. Hindi sila natakot, hindi sila lumayas na, kasi pwede naman na lumipat na lang sila. Pero anong ginawa nila? Sabi nila, but with fervent prayer. Fervent prayer. This passage highlights the transformative power of the praying church, showcasing how collective prayer can lead the divine intervention of unity, boldness in the face of opposition. So sa ginawa nila, ang Acts chapter 4 verse 20 to 37 na highlights dito yung kung paano sila nagkaroon ng divine intervention, nag-intervene ang Panginoon sa kanilang, nagkaroon ng unity, nagkaroon ng katapangan, kung paano nila ihayag ang katotohanan patungkol sa ating Panginoon. Alam natin na kahit sa kasalukuyan, there is only one real problem in the Church of God these days. Ano kaya yun? Sabi dyan, and that is the prayer life of the church. Agree po ba tayo dito? The prayer life of the church. Kaya naman natin sabihin ano yung mga problema na sabi na, we could enumerate other problems na inaharap ng simbahan ng Panginoon. Like, for example, sino ang kukunin ko, dadalhin ko sa simbahan pagdating ng Sunday? Getting the outsiders to attend our service. Securing real spiritual result from our ministry. Halimbawa, ministry natin. Paano ko ba tumadadala ng mga taong to? Paano ko ba sila masecure? And finding the right leaders for the activities in our church. Siguro naranasan ito ni PB. Wala lang dito si PB. Hindi lang masabi sa atin ni PB. Kasi nag-run tayo ng biggest activity. Di ba? Siguro nahirapan. Pasalamat na lang tayo. Nag-bless tayo sa buhay ni Ate Danica. Siya naging overall coordinator ng pag-run ng ating 41st anniversary. Pero sabi dyan, but this, yung mga enumerate natin, yung mga sinabi natin na problema na naharap ng simbahan, secondary lang daw po yun. Pangalawa lang yun. And the utmost superficial, panlabas lang. Na kung saan, they only touch the circumference of the situation. Bakit? Kasi nga, the real problem of the prayer life is the prayer life of the church. If that is solved, every other problems and once finds solution. So dapat pala, unahin natin yung pinakauna na problema. The prayer life of the church. Kasi sabi dyan, if that is solved, every other problems at once finds solution. Kaya na siyang yung mga enumerate natin na problem, kaya na siyang bigyan ng solusyon. All other difficulties will melt away. Grabe no, ma'am. Baga siyang ice cream lang or ice candy na matunaw lang. If that prayer life will become vital, powerful, in other words, revive for prayer in every very life of the church. So, sabi dito, will the church unite? Kung nagkakaisa ang simbahan,